Good morning mga katek. Another video na naman tayo. Gagawa po tayo ngayon ng tinatawag natin na voucher type gamit ang ating OC200 na Umada controller. So pina-set up ko muna ito gamit po yung ating laptop. Subukan po natin na ma-adapt po ito ang ating TP-Link 110. So nakaset up na siya. Ang ating LAN port po ay nakasaksak na dito sa ating USB to LAN kasi wala pong Ethernet port ating laptop. So kinakailangan po natin ng USB to LAN. So konektado po ito patungo dito sa ating LAN socket po ng ating TP-Link adapter. Then ang ating PoE, itong puti, patungo siya dito. So, check nyo muna yung mga connections nyo. Dapat naka-indicate yung LED light na green sa dito. At saka naka-connect po tayo sa ating outlet. So, ito mga katek. Gamit po ang ating laptop. Set up muna natin ang ating IP4 ng ating Ethernet port. Punta tayo sa Network and Internet Settings. Change Adapter Options. So, as you can see, wala pong naka-indicate dito. So, tingnan po natin ulit yung connections natin. Bakit hindi siya dapat lalabas siya. Ulit natin. Ayun. So, nag-plug in po tayo ulit ng ating USB to LAN. So medyo hindi siya maayos pagkalagay kanina. Double click natin properties. Sa properties punta po tayo dito sa Internet Protocol IPv4. So naka-set up na po to siya dito. Ang ginawa ko lang is tinype ko lang dito is 192.168.0. Tapos kahit anong number, basta hindi lang katulad sa 254. 254 pa pababa po yung number sequence for sa akin gagawin ko 25. So hayaan nyo lang subnet mask tab okay. So okay na po yan. Ginagawa po yan para ma-access po natin yung ating TP-Link 110. Punta tayo ulit sa ating Google Chrome. So type in lang natin dito yung ating IP address na 192.168.0.254. Enter, papasok po yan sa ating TP-Link na administrator dash interface. So type in natin admin. Hello bud. Oh, copy. Dili ko mangilang ba to? Sorry, wako ka reply. Oh, bye. So, pasensya no, may tawag kanina. Anyway, let's get started po tayo sa ating quick setup. So, yung username natin is admin pa rin for tutorial purposes. Gawan po natin ng password. Lagay ko 12345. Hindi, yan. So, okay na yan. Then dito, select and operate mode. So, AP mode po tayo. Ang SSID po natin dito is gawin po natin ito siyang voucher. Voucher Minimart. So, yung password natin. Next natin. Apply. So, okay na po siya. And then, punta naman tayo sa wireless kasi set up natin siya na walang password. So, kailangan sa actions, yung security mode, ito lang po yung papalitan natin. Gawin po nating none. Then, okay na po yan. So, ganun lang po kadali yung pag-set up po ng ating access point para sa ating voucher, no? So, save lang po natin yan. So, check natin ulit.
So hindi ko na to static. Nasa sa inyo kung gusto nyo static, pero sa akin hindi ko muna i-static kasi dito lang naman din yan sa aming lugar. Isa lang din yung access point na gagamitan ko. Pero kapag dadami na yung access point nyo, mas maigi po na may static po kayo. So nag-a-assign po tayo ng unique na IP address. So sa mga next videos ko, gagawan po natin ng tutorial sa pag-static po. Ginagawa ko lang tong static kapag nagbi-VLAN ako. So sa ngayon wala po akong VLAN, so dynamic lang tayo. So kung okay na po yun lahat-lahat, pwede na tayo mag-log out. So okay na po yung ating TP-Link ano. So check natin. So once na na-set up na natin yung ating TP-Link na access point po, yung 110, dito naman tayo sa ating UMADA controller. So make sure lang po na nakasaksak po yung ating UMADA controller. So ang ginagamit ko dito is USB charger. Ganito lang po kasi yung output source ni UMADA controller, no? Kung may ganito kayo sa mga cellphone, at least 1 ampere po, 5 volts 1 ampere po yung ginagamit niya. Okay lang naman kung kahit 1 ampere pataas yung gagamitin nyo, basta hindi lang bababa sa 1 ampere. So sa gagawin ko ngayon, isasaksak ko muna dito sa ating laptop para magkaroon ng electricity ang ating mapapower on natin ating OC200. So nasaksak ko na siya. So yan. So ginawa po natin dito itong Ethernet 1 PoE in. Nakasaksak po siya dito sa ating switch hub. So gumagamit po ako ng switch hub dahil sa future, kung gusto ko po na maraming access point, dito ko lang po ilalagay po yung mga ibang ports po. So connect natin yung ating LAN ng ating adapter, itong yellow. Ano ba yan? Connect po natin. Mahirap mag video na walang cameraman, no? Saksak natin dito. Then kailangan din dito is yung internet po natin. So kukuha pa ako ng mataas na UTP cable dahil yung internet source ko ay doon pa sa labas. So gagamit pa ako nito. So saksak lang natin. So yun lang, ay set up ko lang, tapos balik pa tayo ulit dito sa naka-prepare na po lahat. Right, so review natin ulit. May power na po yung ating OC200. Connected po yung Ethernet PoE in niya dito sa ating switch hub. So itong puti, ito po yung ating UMADA controller. Sige ko. Ito yung ating LAN port sa ating TP-Link. Then ito po yung ating Starlink. Dito po naka-connect. So kailangan ng internet, LAN ni TP-Link, then si UMADA po itong nasa dito. Any orientation po pwede po dito ilagay. Pwede sa kahit anong kabilaan po ng port. So i-check na lang. So dito tayo ulit sa ating laptop. Yung cloud po natin dito sa bandang taas po. Yung power on, then yung cloud is color green po. Ayan. So dito po tayo sa ating laptop. Make sure lang po na may internet tayo. Connect muna tayo sa ating internet kasi mag-a-access po tayo sa ating UMADA controller. So dito po tayo sa UMADA, no? So TP-Link, UMADA cloud controller. umada.tplink.cloud tplinkcloud.com. Ito po yun. So type in ko lang yung na-register ko dito na username, email. Yung password po natin. Naka-pre-register na po kasi ako. So i-adapt lang po natin yung ating ginawang TP-Link na access point.
So login na tayo. Okay. Okay, online na po tayo mga katek. So mag-a-add po tayo ay maglo-launch po tayo dito. Dito po, launch. Kasi kailangan mag-usap-usap po si Omada OC200 sa ating access point. Na kumbaga siya po yung gagawin nating voucher po. Siya po yung ating hotspot. May blink po yung cloud po natin dito sa bandang taas po. Yung power on, then yung cloud is color green po. Ayan. Okay. So wala po tayong AP pa. So mag-a-add po tayo ng panibagong AP. Devices. No devices found. Dali lang. Ito pending. So dito po tayo pumunta no sa ating devices. Tapos yung access point. Ito po yung pending. Ito po yung na-configure po natin. So gagawin po natin ating i-adapt to. So action, batch action, batch adapt. Adapt po natin to. Pending pa siya. Adapting. Ayan. Because the user and password is incorrect. Okay. Retry po tayo. Lagay po natin yung ating na-configure po na username. Try natin adapt. So, ayun, provisioning. Hintay lang po. So connected na. Na-adapt na po ang ating itong device natin. Hotspot manager. So ito po yung technology voucher. Yan, may mga codes na tayo. Gawan ko na po yun ng mga codes. So ito yung ginamit. Trial lang. 1 peso 10 days. So kung gagawa po tayo ng vouchers, dito lang po tayo sa voucher groups. Then create voucher group. Sample lang. Student. Kung gusto magpa-print dito sa amin, gusto lang makakonect ng internet. So dito lang tayo sa okay na po yan sa all. Then ang code then 6, code format, number po tayo, amount, kung ilang gusto mong. So for trial purposes, isa lang, isang ticket kung gagawin natin. Limited usage counts, isa lang. Duration is voucher duration. Kung gusto nyo ng parang may consumable sila na like 500 Mbps, mga ganon, kagaya sa mga promo na mga cellphone, no? Pwede dito sa client duration. Then ang time is by usage. Ito po yung setup kung gusto nyo yung may consumable sila na gig.
Pero sa akin, voucher duration ako kasi gusto ko na tuloy-tuloy yung paggamit nila. So on duration, custom tayo. So 5 minutes lang, 5 minutes. So rate limit. So may student ako na ginawa, which is ang aking rate limit sa student is 3 Mbps. 3 Mbps yung download at 3 Mbps yung upload. Pwede naman kung anong gusto nyo. Pwede nyo i-custom dito. Download limit, enable mo lang. So for every 1000 kbps is 1 Mbps po yan. So gawin natin, for example, 4,000. So medyo mabilis na po yung download niyan. Ang upload, huwag natin baratin si customer. Pwede natin gawin natin 5 Mbps para medyo mabilis-bilis yung pag-stream niya. So 4 Mbps ang download, 5 Mbps ang ating upload. So okay na tayo dito. Yung voucher validity, ito po yung effective time niya, October 9, which is today. May expire po yung ating voucher after 1 year. So ganun lang po siya. Then ang unit price, pwedeng lagyan natin ng 1 peso. So optional, pag print comment, lagay natin trial. Description, 5-minute voucher, wifi voucher. Ganun lang po. Voucher. Save natin. So ayun, nakagawa na po tayo ng ating voucher. Ito po yun, pangalan niya is student. Ito po yung sa group name, student, and 1 peso siya. So paano malaman yung code nito? Pwede nyo malaman dito sa details. Dito tayo sa details, makikita po natin yung code. Ito po yung code. So itatry natin sa ating cellphone kung gagana ba yung voucher. Mga tech, balik po tayo. Try na po natin yung ating voucher system. So login po tayo dito sa ating Wi-Fi voucher, Wi-Fi Minimart. Kailangan i-direct po tayo sa portal. Check po natin. So connected po tayo. Login po tayo sa voucher Wi-Fi Minimart. Nagawan ko na po to ng design, yung background ng ating portal. Hintay-hintay lang po tayo. At ayun. So kung gusto nyo matuto kung paano po tong mga advertisement na pinagagawa ko, sa next videos po tuturuan po ko kayo paano mag config nito. So maganda to kung gusto nyo i-promote yung negosyo nyo. So dito kasi Minimart po to slash refreshment. May mga pagkain din po kasi kami binebenta. So skip lang ni customer yan. So yun, kita nyo. Ito po yung portal ginawa ko, 5th Point Minimart, powered by Technochi. So lagay po natin yung voucher na nandito po sa ating ginawa, yung student. So ang voucher is 360,831. So login lang po natin. So success po nakalagay, redirecting. So ayun, may internet na po tayo. Check natin, mag YouTube po tayo. Dito muna tayo sa open signal. Check po natin yung speed, kung nakuha ba yung na-assign natin na speed. Okay, bumaba. Ulit pa tayo. Okay, 5 Mbps po yung upload. Yung download natin medyo napasobra, no? Try natin ulit. the big screen when you download the latest Spotify app for Google TV and Android TV. Watch 6 Mbps. Okay lang yan mga katek. Yung download natin is na set 4, no? Yung upload natin is 5. Medyo mabilis lang po talaga to si Starlink. Pero anyway, nakukuha naman din natin yung expected natin na principle, no? Na yun nga, per client
namamanage po gamit po yung voucher natin. To 5 po yung upload. Ulit. Malakas talaga si Starlink pumalo. Ayun, 5 na siya. 5 Mbps. 5 din yung upload. Yung download is dapat 4 ano. So okay lang yan, at least mabilis yung nakukuha ng customer natin. So anyway, ganun lang po siya. 5 minutes po yan. So wala po akong ginagawang post time kasi gusto ko matatapos talaga yung customer sa kanyang time. So ganun lang po yung setup ko. Try natin yung YouTube. Connected pa tayo sa ating voucher. Ayun. Ayun. So yung mga YouTube tayo. Ayan. So successful po yung ating voucher na voucher ticket po na ginawa. So ganun lang po. So abang-abang na lang po sa next video natin. Tuturo ko yung paano mag-set up ng portal at paano po natin gawan po ng voucher ticket. So yun na po. Maraming salamat mga tek. Una madilaw ako eh.